Isang pilyang babae ang napagkamalang mayaman ng CEO kaya't nagpanggap para mapang-asawa ito. Paano kung ma-inlove ang babae sa kapatid ng CEO na nagpapanggap din pala bilang isang mahirap? Magiging masaya kaya ang kaniyang pag-ibig o mauuwi lamang ito sa pagdurusa? Chapter 1. Nagkakilala sina Diana at Cyrus sa concert ng isang kilalang foreign band. Dahil nasa VIP seat si Diana kasama ang mga kaibigan ay madali nitong nakuha ang atensyon ni Cyrus sapagkat isa itong photographer ng show. Panay ang nakaw ng kaniyang pagkuha ng litrato kay Diana habang ito ay kumakanta sa saliw ng musika. Nakangiti at walang tigil ang kilig habang nagniningning ang mga mata. Hindi na iwasan ni Cyrus na lapitan ng dalaga nang magkaroon ito ng pagkakataon. Agad naman silang nagkapalagayan ng loob matapos imbitahan ni Cyrus si Diana na makakuha ng mga larawan kasama ang mga miyembro ng banda. Labis ang kilig na naramdaman ng dalaga kaya tuwang-tuwa naman si Cyrus lalo na't nakuha pa niya ang contact number nito. Salamat sa mga magaganda mong kuha ha, Cyrus. Text na lang kita pag na-print na yung mga pictures para mabigyan kita ng copy. Nakangiting tugon naman ng binata na hindi maitatatuwang nabighani kay Diana. Bye, Cyrus! Nagkapaalaman na ang dalawa. Baon ng ngiti sa mga labi ng unang gabi nilang pagkakakilala na talaga namang labi silang nag-enjoy. Hindi maipagkaila na talaga namang na love at first sight si Cyrus at nais muling makita si Diana. Kinabukasan ay balik trabaho na din agad ng dalawa. Si Cyrus sa kaniyang sariling studio habang si Diana naman ay nagtatrabaho bilang clerk sa isang high-end boutique. At ng araw na iyon ay maraming deliver ng mga bagong gamit. Habang inaayos ang mga ito ay napako ang mata ni Diana sa isang pulang strapless na gown. Hanggang tuhod lamang ang haba nito at talaga namang sopistikada ang itsura. Isukat mo kaya? Wala naman si Ma'am Paloma. Udyok ng katrabaho ni Diana na si Arlene. Gaga, baka masira ko pa to. Sus, iingatan mo naman eh. Dali na, tutulungan kita. Pamimilit pa rin ni Arlene kaya pumayag na rin si Diana. Balingkinita ng pangangatawan ni Diana na maputi at makinis ang balat kaya naman lutang na lutang ang ganda ng dalaga sa damit. Ay, grabe sa ganda! Parang mayaman! Puri ni Arlene at kinuha pa ang pares ng sapatos at purse na babagay sa damit. Gaga ka talaga! Natatawang saan ni Diana pero kinuha din ang inabot ng kaibigan. Habang nagkakatuwaan ng magkaibigan ay bigla na lamang may pumasok sa shop. Isang matipunong lalaki na naka-Amerikana. Inalis nito ang suot na shades at agad na lumapit at sa natigilang si Diana. Samantha, hindi ko akalaing maaga kang darating. Bati agad nito at hinalikan pa ang kamay ni Diana. Nagkatingin na naman si Arlene at Diana subalit muling nagsalita ang binata. Pasensya na, hindi ko na ipakilala ang sarili ko. Ako si Russell, ang CEO ng Reyes Enterprise. Pagpapakilala nito kaya't nanlaki ang mga mata ng dalawang dalaga. Kinagagalak kitang makilala. Pilit na inayos ni Diana ang kaniyang pananalita upang magtunog mayaman. Ma'am Samantha, nagustuhan po ba ninyo ang damit? Maging si Arlene ay tinulungan ng kaibigan sa pagpapanggap. Napakaganda nito, kukunin ko na. Sagot naman ni Diana kaya't muling sumabat si Russell. Ako na bahala magbayad, Samantha. Saad ni Russell at inabot ang kaniyang credit card kay Arlene. Hindi mapigilan ni Diana ang mapangiti sapagkat alam niyang nagtagumpay siyang mapaniwala ang binata. Lihim na nagkindatan sila Diana at Arlene na nagpapahiwatig na i-charge lahat pati ang sapatos at bag sa binata total ay mayaman naman ito. Kumusta Paris? Balita ko mainit ngayon doon. Tanong muli ni Russell kaya't natigilan naman si Diana. Mabuti na lamang ay mahilig magbasa-basa at manood ng balita si Diana at nakaisip ng isasagot kay Russell. Oo nga, kamakailan lang ay nagkaroon ng heatwave at nasa 40 degrees Celsius. Ang temperature ngayon doon. Kumpiyansang sagot ni Diana. Walang duda na talaga namang nagagampanan ni Diana ng maigi ang kaniyang pagpapanggap dahil sa mga sagot ni Russell. Hanggang sa imbitahan siya muli nito na magkita sa Sabado matapos siyang ihatid sa harapan ng isang 5-star hotel na kunwari pansamantalang tinutuluyan ng dalaga.
Nang makita ang magkatrabaho ay walang tigil pa rin sa kakatawa na may halong kilig lalo na't mukhang nagtagumpay na talaga si Diana na maging impostor ng isang babaeng nagngangalang Samantha. Subalit ng problema naman ng dalaga para sa kanyang susuotin sa susunod na pagkikita nila ni Russell. Habang nag-iisip ay nakatanggap naman siya ng tawag mula sa photographer na si Cyrus. Diana, si Cyrus to. Libre ka ba ngayon? May papakita sana ako sa'yo. Inibitahan ni Cyrus si Diana sa kanyang studio na agad din namang pumayag dahil patungkol ito sa mga pictures na mula sa concert. Laking gulat ng dalaga nang makita ang mga nagagandahang gown sa studio. Photographer din pala si Cyrus ng mga modelo. Pwede ko bang hiramin ng damit na to? Nag-aalangang tanong ni Diana. Oo naman, malaya kang gamitin ng kahit na anong gusto mo, ng libre. Hindi mo ako kailangan bayaran basta sa isang kondisyon. Nakangiting tugon ni Cyrus. Ano? Lumapit naman si Diana na halos magdikit ang mukha nila. Pumayag ka maging modelo ko. Sagot ni Cyrus na lalong nabighani kay Diana ng mga oras na iyon. Kaunti na lamang ay talagang mahahalikan niya na ito dahil sa lapit ng kanilang mga mukha. Yun lang naman pala, walang problema. Sang-ayon agad ni Diana at tinapik-tapik pa ang likod ni Cyrus. Nagustuhan lahat ni Cyrus ang kuha niya kay Diana at talaga namang napakaganda ng dalaga sa lahat ng larawan. Para itong isang anghel na bumaba sa langit at hindi maitatatuang kabigha-bighaning binibini. Subalit nang dumating ang Sabado kung kailan nakatakdang muling magkita sila Diana at Russell, ay naroon din pala si Cyrus dahil naimbitahan ito ng kaibigan na maging photographer sa isang event ng pamilya. Mula sa second floor ay ginamit ni Cyrus ang kaniyang kamera at zoom ang lente upang lalong makilala ang dalawang taong nakaupo sa isang mga table ng restaurant. At walang dudang ito nga si Diana gamit ang damit na hinaram sa studio niya. Ngunit ang higit na ipinagtaka niya ay bakit kasama nito ang kaniyang kapatid na si Russell. Paano sila nagkakilala? Nagtatakang tanong ni Cyrus sa sarili. Habang kumukuha ng mga litrato ay naguguluhan pa rin si Cyrus. Hindi niya lubos maisip na ang kapatid niyang ubod ng yabang at matapobre ay makikipag-date sa ordinaryong babaeng tulad ni Diana. Ng mga sumunod na araw, nang isauli na ni Diana ang damit sa studio ni Cyrus, ay kapansin-pansin ang hindi magandang pagbati nito. Galit ka ba? Hindi nakatiis si Diana kaya walang alinlangang tinanong niya si Cyrus. Nakita kita sa isang restaurant. Suot ang damit na yan. Nasa restaurant ka? Bakit di mo ko nilapitan? Agad na sumabat si Diana. Hindi naman sumagot si Cyrus at nagantay nagsasabihin pa ng dalaga. Nakita mo ba ang kasama ko? Siya si Russell Wilfred Reyes, ang tanyag na CEO ng Reyes Enterprise. Pahayag ni Diana na bakas ang labis na pagkamangha. At anong ginagawa mo kasama ang isang kalalang tao? Hindi maiwasan maghinala ni Cyrus na isang manggagatso o masamang tao si Diana kaya agad itong nadismaya. Huwag ka maingay ha, pero napagkamalan kasi niya akong si Samantha na galing Paris. Pagtatapat ni Diana, kaya biglang napatawa si Cyrus. Hindi niya inakalang ang kapatid niya na ubod ng yabang na akala mo ay alam ang lahat na para bang siya ang pinakamatalino sa mundo ay mauutakan ng isang katulad lamang ni Diana. Nagpapanggap ka? Natatawang saad ni Cyrus kaya nahihiyang tumango naman si Diana. Paniwalang paniwala kasi siya kaya pinanindigan ko na. Nahihiya pa ring sagot ni Diana. Sa isang iglap, ang galit na naramdaman ni Cyrus kani-kanina lang ay napalitan ng mga malalakas na tawa. Kung naririnig lang ng kapatid niyang si Russell ang mga sinasabi ni Diana ay natitiyak niyang uusok ang ilong nito sa galit. Chapter 2. Habang nag-uusap sila Cyrus at Diana ay nakatanggap ng importanteng tawag ang dalaga. Itinakbo sa ospital ang kanyang ina kaya nagmamadali itong umalis. Kahit na anong pagsasawalang bahala ni Cyrus at paninindigan na huwag magpadala sa nararamdaman niya ay sinuway pa rin siya ng kaniyang katawan at agad na sinundan si Diana. Diana, tara, ihatid na kita. Alok ni Cyrus na nakasakay sa motorsiklo niya nang maabutan si Diana na nag-aantay ng jeep. Cyrus? Hindi agad nakilala ni Diana si Cyrus dahil sa ganda at sadyang mamahalin na motor na gamit nito. Sakay na. Yaya ulit ni Cyrus. Sa'yo ba ang motor na to? Bakas pa rin sa mukha ni Diana ang pagkagulat. Sa kaibigan ko to, hiniram ko lang. Pagsisinungaling ni Cyrus, ayaw niyang malaman ni Diana na isa ring
Siyang anak mayaman at miyembro ng kilalang pamilya ng mga Reyes. Wow! Ang angas ah! Nakangiting biro ni Diana. Akala ko ba nagmamadali ka? Oo nga pala. Agad na sumakay si Diana nang maalala ang dahilan ng kaniyang pagmamadali at umangkas sa motor. Mabilis na nakarating sa ospital si Diana sa tulong ni Cyrus. Dumiretso sa emergency room kung saan naroon ang kaniyang buong pamilya. Ipinakilala ni Diana si Cyrus sa mga kapatid at magulang niya bilang isang bagong kaibigan. Nabanggit din niya na nagtatrabaho siya para sa binata bilang isang modelo. Nakita ni Cyrus ang pagiging malapit ng pamilya ni Diana sa isa't isa. Kitang-kita niya kung paano magbiruan ang mga ito upang mapawi ang pag-aalala ng kanilang ina. Hindi katulad ng kaniyang pamilya na mayaman nga ay hindi naman sila nagkasundo ng kapatid. Kaya naman mas pinili niya ang mabuhay ng mag-isa at simple nang ginagawa ang lahat ng gusto niya. Cyrus! Tawag ni Diana kaya't naputol ang pag-iisip ni Cyrus. Kumusta? Inaantay pa yung resulta ng lab test ng mama namin. Pero ang sabi ng doktor ay kailangang i-admit si mama para ma-monitor ang puso niya. Sagot ni Diana na nag-aalala pa rin sa ina. May sakit ba siya? Usisa ni Cyrus. Dati pang may sakit ang puso ni mama. Dapat nga may tagal na siyang naoperahan kaso. Kapos pa rin kami. Kaya nga gusto ko makapag-asawa ng mayaman. Payag ni Diana na agad na pinutol ni Cyrus. Kaya ka nagpapanggap. Shh! Agad na tinakpan ni Diana ang bibig ni Cyrus. Hindi alam ng pamilya ko ang ginagawa ko. Kaya huwag kang maingay baka marinig ka. Bulong ni Diana. Napangiti muli si Cyrus dahil napagtanto niyang hindi masamang tao si Diana, kundi isang mapagmahal na anak na handang gawin ng kahit na ano para sa pamilya. Matapos malaman ni Cyrus ang katotohanan ay muling nagbalik ang paghanga niya kay Diana. Para sa kanya ay isang inosenteng dalaga si Diana na walang alam sa realidad ng mundo. Malawak ang ginagalawa ng pamilya ni Cyrus kaya't natitiyak niyang malalaman at malalaman ng kapatid niyang si Russell ang lihim ni Diana. Subalit hindi pa rin niya pinigilan si Diana bagkus ay itinuloy nito ang pangakong pagtulong sa pagpapanggap ng dalaga bilang si Samantha. Nais ni Cyrus na asarin ng kapatid at handa itong akuin ng lahat. Oras na mabuking sila ni Diana. Seryoso ka bang pwede kong gamitin ang unit na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Diana nang iabot ni Cyrus ang susi ng unit sa hotel. Pag-aari nga ito ng isang kliyente ko at pumayag na hiramin ko. Basta't ingatan mo ang mga bagay dito. Hindi natapos ni Cyrus ang sasabihin dahil agad siyang niyakap ni Diana. Dahil kasi sa pamimilit ni Russell na bisitahin si Diana sa hotel na tinutuluyan niya, ay ayaw na sana nitong makipagkitang muli. Ngunit nang sabihin niya ito kay Cyrus at agad na nakaisip ito ng solusyon. Hindi na rin naiwasan ni Cyrus na yakapin din sa Diana habang nakangiti. Natutuwa siya na makitang masaya ang dalaga. Salamat Cyrus, pangako babawi ako sa'yo. Sa susunod na gawin mo akong model, libre lahat kahit ilang oras pa. Masayang saad ni Diana. Gusto ko libre mulit ako dun sa paresa na kinainan natin mamaya. Pagkatapos kang bisitahin ng lalaki mo. Hoy, makalalaki ka naman dyan. Natatawang sabat ni Diana. Pag-isipan mo kung anong gagawin mo oras na mabuking ka. Agad namang pinisil ni Cyrus ang mga pisngi ni Diana. Aray ko! Hindi na napigilan ni Diana na tabigin ang kamay ni Cyrus kaya naman agad na natawa ang binata. Di ko kailanman sasabihin sa pamilya mo tungkol dito. Selyadong bibig ko. Ang inaalala ko lang ay kung paano kung may isa sa kanila ang makahuli sa'yo. Mula nang makilala ni Cyrus ang pamilya ni Diana ay naging malapit na din siya sa mga ito at mas naging pamilya pa ang turing sa kanila. Madalas, dun siya nakikisalo sa kainan at minsan ay nakikipag-inuman pa sa mga kapatid at ama ni Diana. Okay na lahat dito. Sige na, alis na ako baka dumating na ang mga bisita mo. Paalam ni Cyrus matapos ayusin ang lamesa na may wine para sa pagdating ni Russell. Salamat Cyrus. Kapag gabi na umuwi si Russell ay bukas na kita may lilibre ng pares. Nakangiti ring saad ni Diana. Huwag mo sabihin may plano kang makipagtalik sa lalaki yun dito. Wala pang pakundangang wika ni Cyrus kaya agad na namula ang mga pisngi ni Diana. Ano bang sinasabi mo dyan? Nahihiyang sabat ni Diana. Lumapit naman si Cyrus at hinaplos ang mukha ni Diana habang nakatitig sa mga mata nito. Ipangako mong hindi ka gagawa ng bagay na pagsisisihan mo, Diana. Payo ni Cyrus bago tuluyang umalis. Chapter 3. Ilang saglit pa nga ang lumipas ay dumating na din si Russell.
Nagkwentuhan sila patungkol sa negosyo na talaga naman na pinag-aralan ni Diana sa tulong na rin ni Cyrus. Pagkatapos ay nagdesisyon silang manood ng pelikula sa Netflix, bit-bit ang wine. Maya-maya ay naging malikot ang mga kamay ni Russell. Dahan-dahan itong dumapo sa mga hita ni Diana. Russell? Naiilang natawag ni Diana at inalis ang pagkakahawak ng binata sa hita niya. Samantha, naisip ko lang na bakit hindi natin itaas sa susunod na level ang pagkakakilala natin. Namumungay ang mga mata ni Russell na animoy naisunggaban agad ang dalaga. Russell, sa Paris nga ako nakatira. Pero ang mga magulang ko ay konserbatibo. At naniniwala akong kasal muna bago ang kahit ano pa. Paliwanag ni Diana na kinakabahan kaya't dumistansya kay Russell. Napangiti naman si Russell at takmang hahalikan sa labi ang dalaga. Agad na umiwas ang dalaga dahilan upang sa pisngi lamang dumapo ang mga labi nito. Kahit ang paghalik sa labi ay bawal. Natatawang saad ni Russell. Tumango lang naman si Diana. Matapos ang pinanood na sa Netflix ay nagpaalam na rin si Russell. Hindi man natuloy ang binabalak niya kay Diana ay nangako ito sa sarili na sa susunod na pagkakataon ay paniguradong maaangkin din niya ito. Kinabukasan ay muling nagpunta si Diana sa studio ni Cyrus upang isauli ang damit na kaniyang ginamit. Maging ang susi ng unit sa hotel, wala namang kibo si Cyrus at seryosong nagtatrabaho sa harap ng computer. Cyrus, naririnig mo ba ako? Bakit hindi mo naman ako pinapansin? Paglalambing ni Diana na umupo pa sa tabi ni Cyrus. Busy ako. Sige na, iwan mo na lang mga yan dyan. Sagot ni Cyrus na hindi man lang nililingon ng dalaga. Suplado mo naman. Ililibre nga kita ng Paris eh. Lalo pang naglambing si Diana at ipinulupot ang mga kamay niya sa braso ni Cyrus. Ramdam naman ni Cyrus ang pagdikit ng dibdib ni Diana sa kanyang braso kaya hindi na niya naiwasang lumingon at tingnan ito. Ano, nagtalik na ba kayo kagabi? Seryosong tanong ni Cyrus. Muli na namang namula si Diana at mabilis na inalis ang pagkakayapo sa braso ng binata. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako ganong klase na babae no? Nahihiyaman ay ipinagtanggol ni Diana ang sarili. Talaga ba? Seryoso pa rin si Cyrus at muling ibinalik ang atensyon sa computer. Totoo ang sinasabi ko. Kahit ang unang halik ko sa labi ay hindi ko ibinigay sa kanya. Hindi maiwasan ni Diana ang yumuko at maluha dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinaniwalaan ni Cyrus. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Wala naman tayong relasyon. Nag-aalalang? Sagot ni Cyrus subalit agad na sumabat si Diana. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Hindi na napigilan ni Diana ang magtaas ng boses at sa pag-angat ng mukha niya ay puno na ito ng mga luha. Natigilan naman si Cyrus sapagkat ito ang unang beses na nakita niyang umiiyak ang dalaga. Kagat-kagat nito ang mapupulang mga labi at pilit pa ring nilalabanan ng pag-iyak. Gusto ko lang naman na pakasalan niya ako. Para maoperahan si Mama. Mayaman naman siya kaya hindi naman niya siguro ikakahirap yun. Paliwanag ni Diana na tuluyan ng umiyak at panay ang punas sa kaniyang mga luha. Agad naman na konsensya si Cyrus. At inisip na sana ay hindi na niya ito inudyukan na magpanggap dahil alam niyang masasaktan lamang ang dalaga. Humarap si Cyrus kay Diana at iniangat ang mukha nito para pahira ng mga luha. Hindi niya na rin natigilan na muling haplusin ang buhok sa mukha ni Diana. Naniniwala naman ako. Nag-aalala lang ako na mapahama ka, Diana. Huwag ka na umiyak. Pagpapatahan ni Cyrus. Kapag naoperahan na si Mama ay aaminin ko na rin lahat kay Russell. Wika muli ni Diana. Lalong nag-alala si Cyrus dahil handa talagang pakasalan ni Diana ang kapatid niyang si Russell para sa ina nitong. Subalit, hindi ito magiging ganong kadali. Ayon sa investigasyon ni Cyrus, si Samantha na special delegate mula sa Paris ay may malaking koneksyon sa iba't ibang malaking korporasyon. Kaya naman, nakakatiyak siya na makikipagkita ang kapatid niyang si Russell kay Diana na nagpapanggap bilang Samantha ay para sa iisang pakay lamang. Ito ay ang palawakin pa ang negosyo. At maaari nga na alokin ang kasal ni Russell si Diana subalit oras na malaman nito ang katotohanan ay siguradong mapapahamak ng husto ang dalaga. Diana, ikaw na ang nagsabi hindi ba? Isang kilalang tao si Russell. Hindi ka ba natatakot na oras na malaman niyang totoo ay baka kung anong gawin niya sa'yo? Alam ko mapapatawad niya ako. Lalo na kung mapapaibig ko siya. Alam ko naman na mamahalin din niya ako. Imposible. Wika ni Cyrus sa kanyang isipan.
Hindi gano'n ang ugali ng kapatid niya kaya hinding-hindi mangyayari ang hinahangad ni Diana. Chapter 4. Matapos ang masinsinang pag-uusap nila Cyrus at Diana ay hindi pa rin nagbago ang isip ng dalaga. Determinado pa rin ito na mapaibig si Russell at pakasalan siya nito. Naimbitahan naman si Cyrus ng gabing iyon nang maghapunan sa bahay nila Diana. Napakwento at napainom na naman ito sa ama at mga kapatid nitong lalaki. Kayo na ba ng utol ko, Cyrus? Usisa ng kuya ni Diana na si Darwin, subalit ngumiti lang naman si Cyrus. Aba, Cyrus. Huwag mo ko mangiti-ngitian ng ganyan ha. Seryosohin mo anak ko at matalino ang prinsesa namin. Kung hindi lang ako isang hamak na driver, di pag-aral ko na sana yan sa magandang paaralan. Lasing naman na sermon ng ama ni Diana. Bakit ko naman naririnig ang pangalan ko dyan? Siya namang pagdating ni Diana at naupo sa tabi ni Cyrus sabay dampot ng pulutan. Hoy anak, kung magnonobyo ka, sasabihin mo sa amin. Bakit hindi mo ipakilala ng maayos si Cyrus? Baling naman ng ama ni Diana sa anak. Ano bang sinasabi niyo? Agad naman namula si Diana kaya mabilis na inakbayan ni Cyrus ang dalaga. Huwag po kayo mag-alala. Kapag po sinagot na ako ni Diana, ay agad po namin ipapaalam sa inyo. Nakangiting sagot ni Cyrus. Lumingon naman si Diana at tiningnan ng masama si Cyrus. Kumindat lang naman ang binata at ngumiti bilang tugon. Nang makapagsolo sila Diana at Cyrus ay naiwan sa balkonahe ay muling nag-usisa ang dalaga. Anong sinasabi mo kanina ha, Cyrus? Tanong ni Diana habang nakasandal sa balkonahe at nakaharap kay Cyrus. Dahil sa may tama na ng alak si Cyrus ay hindi niya daw napigilang lumapit kay Diana at hawakan ng magkabilang kamay nito. Magkatapat ang kanilang mga katawan at ilang pulgada lang ang layo sa isa't isa. Maya-maya pa ay dahan-dahang yumuko si Cyrus upang abutin ang mga labi ni Diana at hinalikan nito. Noong una ay tumutulol pa si Diana subalit dahil sa matatamis at banayad na halik na ibinibigay ni Cyrus ay hindi na rin napigilan ni Diana na malugod itong tanggapin. Napahawak si Diana sa baywang ni Cyrus upang lalo pang maglapit ang kanilang mga katawan. Hinawakan naman ni Cyrus ang leeg ni Diana upang maangkin ito ng lubusan. Mahal kita, Diana. Pagtatapat ni Cyrus sa gitna ng kanilang mga labi. Lasing ka lang, Cyrus. Malungkot na tugon ni Diana at mabilis na pumasok sa loob ng bahay papunta sa kaniyang kwarto. Hindi makatulog si Diana habang nakahiga sa kama at panay haplo sa mga labi niya na inangkin ni Cyrus. Ang unang halik ko ay mula kay Cyrus. Kaso lasing siya. Totoo kayang mahal niya ako? Pero tinutulungan niya na ako magpanggap kay Russell. Imposible na gusto niya ako. Naghahalo ang saya at lungkot habang iniisip ni Diana si Cyrus. Napahawak siya sa kaniyang dibdib na bumibilis ang pagtibok sa tuwing naiisip si Cyrus. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin mapawi ang ngiti sa mga labi ni Cyrus. Lula ng kaniyang motor pauwi sa studio kung saan siya nakatira. Hindi maipagkakaila na tuluyan hanggang nahulog ang loob niya sa dalaga. Subalit maging si Russell ay may pinaplano upang makuha ang ninanais kay Diana na inaakala niyang si Samantha. Nais niyang maisakatuparan na maging opisyal na kasintahan ng dalaga upang ipagmalaki sa mga kasosyo sa negosyo. Sa taas ng estadong ginagampanan ni Samantha ay natitiyak niyang mas lalo siyang rerespetuhin ng lahat. Kung hindi kita maaaring sunduin, antay na lamang kita bukas ng alas 8 ng gabi sa unit ko, Samantha. Nais kita makasama. Pahayag ni Russell sa cellphone kausap si Diana na noon ay nasa trabaho. Sige, pupunta ako Russell. Pagpayag naman ni Diana. Mabuti naman, Samantha. Aasahan kita. Pagpapaalam na din agad ni Russell. Muling nagpunta si Diana sa studio ni Cyrus upang manghiram ng damit at ikwento nito ang paanyaya ni Russell. Sa unit niya? Na ikaw lang mag-isa? Hindi na naman napigilan ni Cyrus na magtaas ng boses. Siguro ay magtatapat niya siya sa akin. Paano ako? Hindi ba nagdapat na ako sa'yo? Wala lang ba sa'yo mga halik ko? Hinawakan ni Cyrus si Diana ng mahigpit sa braso. Ano ba, nasasaktan ako, Cyrus? Pilit namang nanlalaban si Diana. Nais na sana ni Cyrus aminin kay Diana na kapatid niya si Russell subalit iba ang lumabas sa kaniyang bibig. Kapag pumunta ka sa kanya, hindi mo na ako muli makikita. Pagbabanta ni Cyrus. Padabog itong umalis at iniwan si Diana na natigilan ng marinig ang mga sinabi nito. Ilang minuto nang lumipas buhat nang umalis si Cyrus kaya mabilis na nagtatakbo si Diana upang sundan ng binata. Cyrus!
Cyrus! Cyrus! Nagsisigaw si Diana habang tumatakbo. Si Cyrus naman ay pinapainit pa ang motor, ay napalingon at inantay na makalapit sa kanya si Diana. Hingal na hingal si Diana dahil sa mabilis na pagtakbo. Walang ano-ano'y binuhat siya ni Cyrus at isinampa sa kanyang motor. Sumakay na din si Cyrus at pilit na pinayakap sa kanya si Diana. Kumapit ka kung ayaw mo mahulog. Babala nito at pinaandar ng mabilis ang motor. Dinala ni Cyrus si Diana sa isang bahay bakasyunan. Isang maliit na cabin malapit sa asyenda ang lugar. Maliit subalit puno ng mga magagandang bagay sa loob. Katulad ng isang makalumang gramophone, turntable, na sa pelikula na lamang nakikita. Maging ang isang antique na grand piano malapit sa bintana. Kaninong bahay na to? Manghang tanong ni Diana. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagsinungaling si Cyrus. Baka na bahay bakasyon na to. Dito ako nag-unwind kapag malalim ang iniisip ko. Sa'yo to? Muling tanong ni Diana. Binata ako na walang obligasyon sa buhay. Kaya naman kaya ko rin magpunta rin ng ganito. Anong tingin mo sa akin, Diana? Buong pagmamalaking sagot ni Cyrus at pinitik pa ang noo ng dalaga. Aray! Wika naman nito at hinimas-himas pa ang noo. Dahil sa patuloy na pagmamasid ni Diana sa bahay ay hindi niya namalaya na nakaharang na kahoy papunta sa kusina. Siya ay natapilok. Diana! Agad namang tumakbo si Cyrus upang tumulong. Aray! Nakangiwing daing ni Diana hawak ang kaniyang paa. Chapter 5. Mabilis na binuhat ni Cyrus si Diana at dinala sa kwarto. Inihiga niya ito sa kama at agad na kumuha ng oil upang hilutin ang paa nito. Saglit, huwag ka malikot. Utos ni Cyrus at nagsimulang hilutin ang paa ni Diana. Hindi maunawaan ni Diana ang init na nararamdaman habang pinapanood si Cyrus sa pagmamasahe ng kaniyang paa. Hindi rin niya naiwasang dumaing na animoy na sasarapan sa ginagawa ng binata. Napalingon naman si Cyrus at nakitang kagat-kagat na naman ni Diana ang kaniyang mga labi. Maging ang mga mata nitong kaakit-akit. Sa isang iglap lang ay dali-daling lumapit si Cyrus kay Diana at hinalika ng mga labi nito. Hindi naman tumutol si Diana at sinagot din ng mga matatamis na halik. Patuloy sila sa mainit na paghahalikan hanggang sa tanggalin ni Cyrus ang mga damit ni Diana. Napakaganda mo, Diana. Sambit ni Cyrus at muling hinalikan si Diana sa kanyang leeg patungo sa dibdib nito. Cyrus, panay naman ang pagtawag ni Diana sa pangalan ng binata na sinusundan ng kanyang mga halinghing. Ilang saglit pa ang lumipas ay tuluyan ng inangkin ni Cyrus ang pagkababae ni Diana. Hinalikan niya ang mga luhang tumutulo sa mga mata ni Diana at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Bago siya nagsimulang umindayog sa ibabaw ng dalaga. Maging isa ang mga katawan nila Cyrus at Diana habang sabay sa ritmong paggalaw ng bawat isa. Mahigpit na niyakap ni Diana si Cyrus nang marating nila parehas ang tuktok ng kaligayahan. Hingal na bumagsak ang katawan ni Cyrus sa ibabaw ni Diana at muli itong hinalikan sa labi. Nasaktan ka ba, Diana? Nag-aalalang tanong nito. Umiling lang naman si Diana at ngumiti. Mahal mo ba talaga ako, Cyrus? Mahal kita, Diana. Kaya pakiusap, huwag ka na makipagkita kay Russell. Sige, kung yan ang nais mo, mahal ko. Saad naman ni Diana, naabot langit ang kaligayahang nadarama. Iniisip ni Cyrus na ipagtapat na kay Diana ang totoo subalit mabilis na nakatulog ang dalaga. Kinabukasan ay nagising si Diana nakayakap sa matipunong kadibdib ni Cyrus. Muli siyang napangiti at agad na hinalikan ng mga labi ng kasintahan. Nagdilat naman ng mata si Cyrus at agad ding umiti. Magandang umaga, mahal ko. Bati naman ni Diana. Isang masuyong halik naman ang isinagot ni Cyrus. Banayad at matamis na halik na muli na namang nauwi sa mapupusok na halikan. Hanggang sa muling pumatong si Cyrus sa ibabaw ni Diana. Mahal kita, Diana. Mahal na mahal kita. Malambing na bigkas ni Cyrus at muli na namang inangkin ng dalaga. Mahal din kita, Cyrus. Hindi rin naman nagpadaig si Diana at ibinigay din ng lahat kay Cyrus. Nanatili sila sa bahay bakasyon ni Cyrus ng 2 araw. At ito ay lumipas, nagpuno lamang ng mainit na pagmamahala ng 2 pusong labis na nag-iibigan. Halos walang tigil nilang ipinadama sa isa't isa ang kanilang kaligayahang nararamdaman sa piling ng bawat isa. Hindi na mabilang kung ilang beses silang nagtalik sa halos lahat ng sulok ng bahay.
Nagdesisyon ng dalawa na umuwi sa bahay ni Diana upang opisyal na ipapakilala si Cyrus sa pamilya bilang kaniyang kasintahan. Anak, mabuti naman at sinagot mo na si Cyrus. Naku, bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Masayang saad naman ang ina ni Diana. Darwin, ilabas ang alak at ang magdiwang tayo. Abay, butong-buto talaga ako dito sa aking mamanugangin. Maging ama ni Diana ay masaya rin sa ibinalita ng magkasintahan. Walang pagsidla ng tuwa nila Diana at Cyrus dahil malaya na silang naipapahayag ang kanilang pag-ibig. Paminsan-minsan pa nga ay natutulog na rin si Diana sa bahay ni Cyrus na nasa itaas lamang ng studio nito. Anay mo'y mag-asawa na nga ang dalawa makalipas lamang ang ilang linggong pag-iibigan. Mabilis na lumipas ang araw at halos magdadalawang buwan na buhat ng maging magkasintahan sila Diana at Cyrus. Nasa trabaho noon si Diana na paulit-ulit pa ring tinatawagan si Russell. Labis na nayamot si Russell dahil sa hindi pagdating ni Diana sa kanilang huling naging usapan. At higit sa lahat ay hindi man lang nito sinasagot ang kaniyang tawag o text, subalit ayaw pa rin itong sumuko. Mahal, sabihin ko na kaya kay Russell ang totoo. Panimula ni Diana matapos magapunan kasama si Cyrus. Diana, may pagtatapat ako sa'yo pero wag mo na ngayon. Ano ba yun, Cyrus? Kinakabahan naman ako sa'yo. Bigla na lamang nagbago ang mukha ni Diana. Sa takot na magalit sa kaniyang kasintahan, ay iniba na muna ni Cyrus ang usapan. Mahal, ipapakilala kita sa pamilya ko sa darating na karawan ko. Doon ko na lamang sasabihin sa'yo ang nais kong sabihin. Nakangiting sagot ni Cyrus. Nagalak naman si Diana nang banggitin ni Cyrus na ipapakilala na siya sa pamilya nito. Talaga mahal ko? Masayang saad ni Diana. Matagal na din niyang inasam na ipakilala siya ni Cyrus. Madalas kasing sumanggi sa isip niya na ikinahihiya siya nito. Oo mahal, makakilala mo na ang mama ko at kapatid ko. Salamat, Cyrus. Mahal na mahal kita. Agad na niyakap ni Diana nang mahigpit si Cyrus. Hindi naman nagsayang ng oras si Cyrus at sinuklaan muli ng halik ang kasintahan. Dahan-dahan namang nag-init ang kanilang mga katawan kaya mabilis na binuhat ni Cyrus si Diana papunta sa kaniyang kwarto. Natitiyak kung magugustuhan ka ng mama ko, Diana. Nakangiting saad ni Cyrus habang nakayapo sa dibdib ng dalaga matapos silang magtalik. Gagawin kong lahat upang magustuhan nila ako, mahal. Sana'y pumayag silang maging asawa mo ko. Nilalaro naman ni Diana ang buhok ni Cyrus. Huwag ka mag-alala, mahal. Kahit hindi pa sila pumayag ay ikaw pa rin ang pipiliin ko. Lalo pang nagsumiksik si Cyrus sa dibdib ni Diana upang damhin ang init ng katawan ng kasintahan. Hanggang sa sila ay parehas nang nakatulog. Dahil sa labis ng minamahal ni Diana si Cyrus, ay ipinagsawalang bahala na niya ang mga tawag ni Russell. Chapter 6. Isinama ni si Diana ng among si Paloma na siyang nagmamay-ari ng butik sa isang exclusive building. Marami kasi ang deliver nilang mga damit na susuotin para sa isang okasyon ng kumpanya. Tanging mga matataas at kilalang tao lamang ang makikita sa building na iyon. Hindi na nakapagtataka nang makita ni Diana si Russell. Agad na naglagay si Diana ng balabal upang takpan ang kaniyang mukha. Diana, ano ba yung ginagawa mo dyan? Halika rito. Tawag ni Paloma. Andyan na po, ma'am. Ano ba yung nasa ulo mo? Natatawang tanong ng amo. Subalit bago pa makasagot si Diana ay napako ang tingin niya sa kasamang lalaki ni Russell. Takip pa rin ng balabal ang kaniyang mukha ay tinitigan niya ito ng husto. Walang dudang ito nga ay si Cyrus. Nagtataka si Diana ngunit pilit sinasabi ng kanyang isipan na marahil ay inimbitahan ito upang maging isang photographer. Ang gagwapo nila, no? Bulong ni Paloma nang makita si Diana nakatulala sa dalawang binata. Kilala mo sila, Ma'am Paloma? Oo naman. Walang hindi nakakakilala sa dalawang yan. Silang magkapatid na Reyes, si Russell at si Cyrus. Pahayag ni Paloma na lalaw nagpahinto sa mundo ni Diana. Magkapatid sila? Pag-uulit ni Diana. Si Russell ang mas matanda sa dalawa at siyang namamahala ng kanilang negosyo buhat ng pumanaw ang ama. Si Cyrus naman ang bunso na may sariling mundo. Bihira lang siya nakikita sa ganitong pagtitipon. Patuloy ang pagsasalita ni Paloma subalit si Diana ay natulala na ng husto. Matapos malaman ng katotohanan, baka sa mukha ni Diana ang kalungkutan. Walang ibang laman ng isipan niya kundi ang pagsisinungaling ni Cyrus. Bakit nagawa ni Cyrus ang bagay na yun? Ano bang pinaplano niya? Anong dahilan niya sa pagtulong niya sa akin na magpanggap? Ito ang mga katanungang gumugulo sa isipan ni Diana.
Bigla na lamang nagkaroon ng pagdududa si Diana sa tunay na nararamdaman ni Cyrus. Hanggang sa napagtanto ni Diana na marahil ay plano ni Cyrus na ipahiya siya sa araw na ipapakilala siya nito sa kaniyang pamilya. Hindi na napigilan pa ni Diana ang umiyak habang nag-iisa sa pantry. Kinuha niya ang isang sobre sa kaniyang bag na naglalaman ng ultrasound ng kaniyang ipinagbubuntis. Isang linggo na ang nakumpirma niyang siya ay nagdadalang tao at mag-iisang buwan na ito. Naisanan niya itong ibigay na regalo kay Cyrus. Cyrus, bakit? Tuluyan ang humagulgol si Diana habang nakapatong ang noo sa lamesa. Naging kapansin-pansin ang pag-iwas na ginagawa ni Diana kay Cyrus. Palagi na lamang itong nagdadahilan sa tuwing nais makipagkita ng binata. Mahal, sigurado ka bang hindi ka pwedeng pumunta ngayon? 3 araw na tayong hindi nagkikita. Namimiss na kita, mahal. Baka sa tinig ni Cyrus ang paglalambing ngunit buo na ang loob ni Diana na tuluyang kalimutan si Cyrus. Nagdesisyon si Diana na ayaw niyang dumating ang araw na magtagumpay si Cyrus sa pamamahiya sa kanya. Kaya naman ngayon pa lang ay unti-unti niya na itong buburahin sa kanyang buhay. Muli namang tumulo ang mga luha ni Diana matapos ibaba na ang cellphone. Ayaw na niyang marinig pa ang boses ni Cyrus. Natatakot siya na hindi mapigilan ng sarili na sabihin dito ang galit na nararamdaman. Nang sumunod na araw ay hindi inaasahang muling nakatanggap si Diana ng text mula kay Russell na inimbitahan siya sa karawan ng kapatid nito. Samantha, saan ka ngayong pagdating? Sa kabila ng pagkabigo sa pag-ibig ay nakaisip si Diana ng pilyang ideya upang malaman ni Cyrus na nabukin niya na ito. Sa tulong ng mga kaibigan niya ay inisaayos ni Diana ang kanyang pinaplano. Agad niyang nareplyan si Russell. Pupunta ako, Russell. Salamat sa imbitasyon mo. Pag-uwi ni Diana sa bahay ay nagulat siyang nakita si Cyrus kainuman ng naman ang kaniyang ama at mga kapatid. Diana, anak, kanina ka pa inaantay ni Cyrus. Saan ka ba galing na bata ka? Sa lubong ng ama ni Diana. Birthday po kasi ng kaibigan kong si Malu. Nagkakayaan po kami. Hindi tulad noon na agad uupo si Diana sa tabi ni Cyrus ay nanatiling nakatayo ang dalaga habang ito ay nagsasalita. Napagod ako kaya magpapahinga na po ako, Papa. Agad ding nagpaalam si Diana kaya mabilis na tumayo rin si Cyrus. Diana, Sinundan ni Cyrus si Diana at hinawakan ng braso nito. may problema ba, mahal ko? Tanong pa nito nang mapansing hindi niya tinitingnan ng kasintahan sa mata. Sinabi ko na, pagod ako. Baka sa pananalita ni Diana na ayaw nito makipag-usap. Subalit mapilit si Cyrus. Mahigpit niyang niyakap si Diana at hinaplos ang buhok nito bago muling nagsalita. Mahal, bukas na ang karawan ko. Ipapakilala na kita sa pamilya ko. Sabay tayong pumunta bukas sa bahay, mahal. Natitiyak ko magugulat ka. Saad ni Cyrus malapit sa tenga ni Diana. Bigla namang napakagatlabi si Diana at pilit na nilalabanan ng pag-iyak. Sa kaniyang palagay ay excited na si Cyrus. Napaiya siya. Ngunit pilit na isiniksik ni Diana sa kaniyang isipan ang sorpresang plinano niya para bukas. Kumala si Diana sa pagkakayakap ni Cyrus at hinarap ito. Wag mo na ako sunduin, Cyrus. Ako na lang pupunta bukas. Nangako ko kay Arlie na sasamahan ko siya. Pagdadahilan ni Diana na labis na ipinagtaka ni Cyrus. Bakit ano ba nangyari sa kanya? May importante siyang lakad. Mas importante ba yun sa karawan ko, Diana? Hindi napigilan ni Cyrus ang magdamdam at talaga namang nalilito siya sa ikinikilos ni Diana. Kailangan ako ng kaibigan ko. Pagmamatigas ni Diana na labis na ikinasama ng loob ni Cyrus. Gustuhin man niyang makipagtalo kay Diana ay baka sa mukha nito na mayroon itong inililihim sa kanya. Napapikit na lamang si Cyrus at hinagka ng noon ni Diana. Mahal kita, Diana. Hindi ko alam ang nangyayari. Pero aasahan kita bukas. Pag-iusap. Huwag mo akong bibiguin, mahal ko. Malungkot na pahayag ni Cyrus at nagdesisyon na umalis upang hindi na lumaki pa ang kanilang pagtatalo. Chapter 7. Isang magarbong selebrasyon ang inihanda para sa ikalawang anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, na si Cyrus Wilmington Reyes. Ngayong 32 kaarawan lamang pumayag si Cyrus na isang espesyal na pagdiriwang ang ganapin. Nagsimulang magdatigan ng mga kilala at prominenteng tao sa venue at talaga namang masasabing isa itong lupo ng mga alta sa syudad. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi mapakali si Cyrus.
sapagkat hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa rin si Diana. Paulit-ulit niya itong tinatawagan ngunit hindi ito sumasagot. Nasa ka na ba, Diana? Para sa'yo pagdiriwang na to. Sambit ni Cyrus at kinuha sa bulsa ang kahon ng singsing. Nais niyang gayong gabi alokin ng kasal ang kasintahan. Sa kabilang banda naman ay nagulat si Russell sa isang malaking regalong dumating mula kay Samantha. Nakalagay ito sa isang napakalaking kahon na tulak-tulak ng kartilya. Inilapag ito sa gitna ng venue kaya't maging ang mga bisita ay labis na na-curious sa nilalaman nito. Nagsimula nang ipakilala ang bawat miyembro ng pamilya Reyes. Nais mang umalis ni Cyrus ay hindi niya magawa. Hanggang sa ipakilala na niya o na siya ng MC ng programa. Ating salubungin ng masigabong palakpakan ng ating birthday celebrant, Ginoong Cyrus Wilmington Reyes. Napuno ng malakas na palakpakan ng venue habang naglalakad papasok si Cyrus. Agad siyang kinantahan ng maligayang bati at sinunda ng pag-ihip ng kandila. Bakit hindi natin hayaan si Ginoong Cyrus na magbukas ng kanyang regalo? Natitiyak ko na lahat tayo ay nais malaman ang nilalaman ng napakalaking regalo na ito sa gitna. Pahayag muli ng MC. Inaanyayahan ko si Ginoong Cyrus upang buksan ito. Dagdag pa nito, hindi pa nahahawakan ni Cyrus ang kahon ay bigla na lamang itong bumukas. Nagulat ang lahat ng isang napakagandang dilag ang lumabas mula rito. Samantha? Laking gulat ni Russell na nakakunot ang noo. Diana? Kabaliktaran naman ang reaksyon ni Cyrus na agad nakaramdam ng takot sapagkat ngayon ay nauunawaan na niya ang nasa likod ng pag-iwas sa kanya ni Diana. Maligayang kaarawan, Cyrus! Nakangiti subalit nangingilid ng mga luhang binati ni Diana si Cyrus. Mabilis namang hinila ni Russell si Diana palabas ng venue patungo sa isang pribadong kwarto. Anong kalokohan to, Samantha? Nahihibang ka na ba? Malakas ang boses ni Russell ngunit hindi ito alintana ni Diana. Tahimik niyang itinago ang kanyang mga luha at mabilis itong pinahiran. Hindi mo ba nagustuhan ang sorpresa ko sa kapatid mo? Mukha kang payaso sa perya. Nakakaya ang ginawa mo. Nakasigaw pa rin si Russell at talaga namang nagkukuyom sa galit. Kung gano'n ay aalis na ako. Mukhang nasira ko ang selebrasyon. Paalam ni Diana at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Hindi naman pinigilan ni Cyrus si Diana at nagtaka sa biglaang pagpapalabas nito ng nakakahiyang eksena. Tinawagan ni Russell sa cellphone ng organizer at inutusang ayusin ang pangyayaring gulo. Mukhang nagkaroon po tayo ng hindi inaasahang regalo mga kaibigan. Ipagpaumanhin ninyo ang pagkakamali ng pag-deliver nito. Napuno ng tawanan ng venue kaya agad na nakalimutan ang nangyari. Anak, pakiusap huwag kang umalis. Mahigpit na hinawakan ng ina ni Cyrus ang kamay nito. Ma, siya ang babaeng pakakasalan ko. Desperadong sagot ni Cyrus sa ina. Ayusin mo na lamang ito pagkatapos ng selebrasyon, pakiusap anak. Wala namang nagawa pa si Cyrus kundi manatili sa venue habang si Diana naman ay nanatiling nakatayo sa labas ng building. Tuluyan na siyang umiyak hawak-hawak ang dibdib habang nagaantay ng mga sasakyan. Pagbalik naman ni Russell sa bulwagan ay may lumapit sa kaniyang isang babae. Russell, sa wakas nakita na rin tayo. Bati nito. Maaari ka ba malaman ang iyong pangalan, Binibini? Magalang na tanong ni Russell. Madali lang para kay Russell na palitan ang kanyang kilos at gawa depende sa sitwasyon upang mapanatili ang kanyang kagalang-galang na imahe. Pasensya ka na at hindi ako nakasipot sa usapan natin. 5 buwan ang nakakalipas, nakansela kasi ang flight ko dahil nagkasakit ako dulot ng sobrang init sa Paris noon. Paliwanag ng babae na labis na ikinagulat ni Russell. Samantha? Ako nga, Russell! Natutuwa ko makita ka ng personal. Matapos makilala ni Russell ang tunay na Samantha, ay ipinag-utos niya sa kaniyang tauhan na alamin kung sino ang babaeng naglakas loob na lokohin siya. Wala namang nararamdaman si Russell kundi ang labis na galit at nais niyang pagbayarin ang babaeng iyon. Kinabukasan ay muli na namang ginawa ni Cyrus ang lahat upang makausap si Diana subalit hindi sila magtagpo. Palagi na lamang silang nagkakasalisi. Kakaalis lang ni Diana, ang sabi ay may importante siyang pupuntahan. Sagot ni Arlie nang dumating si Cyrus sa butik na pinagtatrabahuan ni Diana. Anong oras siya babalik? Magantay nila ako dito. Pamimilit ni Cyrus. Pero ang sabi niya ay hindi na siya babalik dahil paniguradong gagabihin daw siya. Mabuti pa ay tawagan mo na lang siya o kaya naman ay bumalik ka na lang bukas. Suwestyon ni Arlene.
Sige, salamat. Wala nang nagawa pa si Cyrus kundi ang umalis. Pagbalik ni Arlene sa loob ng pantry kung saan nakatago si Diana, ay agad niyang nilapitan ng kaibigan. Hanggang kailan mo siya pagtataguan, Diana? Nagawa mo ng gusto mo. Kausapin mo siya at makipagkalas ka na. Payo ni Arlene kaya nangilid ang mga luha ni Diana. Mahal ko siya, Arlene. Mahal na mahal ko si Cyrus. Muli na namang nag-iiyak si Diana. Ilang minuto ang buhat na umalis si Cyrus ay siya namang nagdatingan ang mga pulis. Sino sa inyo si Diana Jimenez? Tanong ng pulis sa dalawa. Ako po? Bakit po, may problema ba? Nakaramdam agad ng takot si Diana. Lumapit naman ang isang pulis kay Diana at pilit na sinuotan nito ng posas. Anong ginagawa niyo sa kaibigan ko? Agad na umawat si Arlene. Ikaw ay inaaresto sa salang identity theft, Diana Jimenez. May karapatan kang manahimik at ipagtanggol ang iyong sarili sa tulong abogado. Pahayag ng pulis kaya lalong nanlumo si Diana. Si Russell ang may kapakanan ng lahat ng to. Walang nagawa si Diana kundi ang sumama. Chapter 8. Nagimbal si Cyrus na matanggap ang tawag mula sa kaibigan ni Diana na si Arlene. Mabilis na nagtungo si Cyrus sa presinto. Cyrus! Cyrus, tulungan mo ko! Hindi napigilan ni Diana ang mag-iiyak nang makita si Cyrus. Baka sa mukha nito ang labis na takot. Hinawakan ni Cyrus nang mahigpit ang kamay ni Diana at hinaplos ang mukha nito. Nandito na ako. Huwag ka na matakot. Kakausapin ko na lang mga pulis para mapiyansahan kita, Diana. Hinalikan ni Cyrus ang noon ni Diana at binitawan ng kamay ng dalaga upang umalis. Subalit hindi ito binitawan ni Diana. Bagkos ay hinila niya ang binata upang mayakap ito sa gitna ng mga bakal na rehas. Cyrus, buntis ako. Nasa bag ko ang picture ng ultrasound. Ibibigay ko sana sa iyo yun bilang regalo pero nung malaman ko ang totoo ay nagbago ang isip ko. Cyrus, patawarin mo ko. Pakiusap, ayoko mawala ang bata sa sinapupunan ko. Napahagulgol na si Diana habang ipinagtatapat ang lahat kay Cyrus. Natigilan naman si Cyrus dahil sa mga narinig mula kay Diana. Marahan niya itong hinalikan sa labi upang huminahon. Mahal kita, Diana. Mahal na mahal kita. At hindi kita pababayaan. Puprotektahan ko kayong dalawa na anak ko. Nakangiting saad ni Cyrus. Matapos makapagpiyansa si Diana sa tulong ni Cyrus, ay umuwi na din sila sa bahay ng dalaga. Subalit, galit ng ama ang sumalubong sa kanila. Mabilis sanang nadapo sa pisngi ni Diana ang malakas na sampal ng ama ngunit agad na humarang si Cyrus. Pakiusap po, pakinggan niyo po muna si Diana. Wika ni Cyrus habang yakap-yakap ang kasintahan. Anong pumasok sa kukote mo at nagpanggap ka bilang ibang tao? Isinampal ng ama ang sulat ng warrant of arrest ng anak. Ipinaliwanag lahat ni Cyrus sa mga magulang at kapatid ni Diana ang buong pangyayari. Ginawa lang po ni Diana yun dahil sa pagnanais na maoperahan po kayo. Paliwanag ni Cyrus. Natahimik naman ang lahat. Buong akala nila ay tapos na ang kaguluhan sa bahay subalit bigla na lamang natumbang ina ni Diana. Mama! Nagsigawan ng lahat. Patungo sa kanilang ina at agad itong dinala sa ospital. Muli na namang na-admit ang ina ni Diana sa ospital at sa pagkakataong iyon ay kinakailangan na itong maoperahan. Nangako si Cyrus na gagawin ng lahat upang tulungan ang pamilya ng kasintahan. Ngunit mas nanaig kay Diana ang harapin si Russell at magmakaawa dito na siya ay patawarin. Sa tingin mo ba ay papayag ako ng ganun-ganun lang? Galit na galit pa rin si Russell. Gagawin ko lahat na gusto mo, huwag mo lang itamay ang pamilya ko. Layuan mo ang kapatid ko! Sabat ni Russell. Mahal ko si Cyrus. Naiiyak na sagot ni Diana pero baliwala lang ito kay Russell. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Manilokong babae ka. Ilayuan mo ang kapatid ko o pahihirapan ko ng gusto ang pamilya mo. Yun lamang ang huling sinabi ni Russell na at iniwan na si Diana. Sa tindi ng galit ni Russell ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan si Diana at saktan. Wala siyang pakialam kung mapatay pa nila ito. Nakita ni Cyrus si Diana na nag-aantay sa bus stop sakay ng kaniyang kotse kaya huminto sa tapat ng dalaga. Diana, tara na. Yaya ni Cyrus. Sumakay naman si Diana. Alam ni Cyrus na napakabigat ng saloobin ng kasintahan kaya nais niya itong pagpahingahin sandali. Minaneho niya ang sasakyan papunta sa kaniyang bahay bakasyunan. Habang binabaybay nila ang zigzag na daan ay napansin ni Cyrus na may sumusunod sa kanilang sasakyan. Bakit, Cyrus? Nag-aalalang tanong ni Diana.
Iatras mo ang upuan mo, mahal, at higpitan mo ang seatbelt. Utos ni Cyrus at mabilis na pinaandarang sasakyan. Cyrus! Halos mapasigaw si Diana nang banggain ang likuran ng kanilang kotse. Kumapit ka lang, Diana. Pilit na pinapakalma ni Cyrus si Diana habang dinadial ang cellphone niya. Anong problema mo, Cyrus? Mabilis din namang sumagot si Russell kaya iniloudspeaker ito ni Cyrus. Nababaliw ka na ba, kuya? Bakit kailangan humantong tayo sa ganito? Talagang ipapapatay mo kami? Patuloy sa pagmamaneho si Cyrus habang kinakausap ang kapatid. Hindi pa rin tumitigil sa paghahabol sa kanila ang mga salarin. Asan ka, Cyrus? Kasama mo ba ang babae yun? Agad na nakaramdam ng takot si Russell. Dinadala ni Diana ang anak ko, kuya, pakiusap. Sinasabi ko na sa'yo yung totoo. Bakit hindi mo kami magawang patawarin? Wala pa rin tigil si Cyrus sa pangungonsensya sa kapatid. Ang mga gonggong na yun, Joel. Sabihin mo na ang mga tarantadong yun ang huwag na huwag sasaktan ng kapatid ko. Kung hindi sila ipapapatay ko. Utos ni Russell sa kanang kamay nito bago muling bumalik sa kaniyang cellphone. Cyrus, may poste! Narinig niya ang sigaw ni Diana. Agad ikinambyo ni Cyrus pakaliwa ang manibela upang hindi sila mabangga ngunit isang poste pa ang lumitaw at tuluyan na silang sumalpok. Diana! Sigaw ni Cyrus at mabilis na niyakap si Diana upang protektahan ito. Cyrus! Halos matumba si Russell sa panlulumo habang naririnig ang mga boses ng kapatid ni Cyrus at Diana. Nag-imagine niya ang pagbangga ng mga ito. Diana! Diana, mahal ko. Alis na. Muling narinig ni Russell ang tinig ng kapatid na animoy hirap na hirap pa ang walang tigil sa pag-iyak ni Diana. Cyrus! Cyrus! Daing din ni Diana. Cyrus! Lalo pang nagimbal si Russell na agad na nagpunta sa kaniyang kotse. Magtago ka, mahal. Susunod ako sa'yo. Sige na, Diana, nandyan na sila. Patuloy si Cyrus sa pagpupumilit na umalis si Diana. Pero Cyrus! Balisa si Diana habang tinitingnan ang kalunos-lunos na sinapit ng kasintahan. Nakatusok pa ang mga bakal sa tuhod nito kaya't hindi magawang makagalaw. Subalit kailangan niyang sundin ito. Alam niyang oras na mahuli siya ng mga tauhan ni Russell ay muli siya nitong ipapakulong. Mabilis na pumuslit si Diana sa bintana ng sasakyan at nagtago sa mga damuhan. Chapter 9. Nakomataw si Cyrus matapos ang aksidente. Matindi ang naging pinsala nito sa tuhod. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Russell nang makita ang sinapit ng kapatid habang nakaratay ito sa ospital. Si Diana naman ay pansamantalang nanirahan sa bahay bakasyonan ni Cyrus nagmag-isa. Puno ng takot nang mahanap siya ni Russell at muling ipakulong. Ngunit matapos ang isang buwan ay hindi natiis ni Diana na muling bumalik sa ospital kung nasan si Cyrus. Nabuti na lamang ay walang bantay noong araw na iyon. Nagpakilala siya bilang kasintahan ng pasyente sa mga nurse. Dahil sa litaw na ang paglaki ng tiyan ay dulot ng pagbubuntis ay hindi naman nag-aalinlangan ng mga ito na siya ay papasukin. Cyrus, mahal ko. Nandito na ako, mahal. Hindi napigilan ni Diana na kunin ang kamay ni Cyrus at ipatong ito sa tiyan niya. Mahal, gumising ka na, pakiusap. Kailangan ka namin ng anak mo. Patuloy sa pighati si Diana at walang tigil din sa kakahaplos ng mukha ni Cyrus. Nagpabalik-balik si Diana sa ospital habang lihim na tumira sa studio ni Cyrus. Madalas niyang patayin lamang ang lahat ng ilaw ng bahay upang walang maghinalang may nakatira dito. Hindi niya magawang bumalik sa pamilya sa takot na muling madamay ang mga ito. Mabilis na lumipas sa mga araw at halos magpipitong buwan ng labis na nagtitiis si Diana habang nagbubuntis ng mag-isa. Hindi pa rin nagkakamalay si Cyrus at nananatiling nasa ospital. At hindi na rin malaman ni Diana kung saan hahagilap ng panggastos dahil paubos na ang perang kinukuha niya sa drawer ni Cyrus. Tanging ang pera na lamang na nakalaan sa kanyang panganganak ang naiwan doon. Dahil sa pagod at pag-aalala ay bigla na lamang nawala ng malay si Diana at nagising sa isang kumbento. Iha, mabuti naman at nagising ka na. Mag-iisang linggo ka nang walang malay. Wika ng isang madre. Agad namang napahawak si Diana sa kaniyang tiyan nang makaramdam ng sobrang kirot. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Nagimbal si Diana at nagsimula ng mag-hysterical. Huminahon ka, ligtas ang anak mo. Napaaga ang pagsilang mo sa kanya. Mabuti na lamang at malapit lamang tayo sa ospital at nawalan ka ng malay. Ikinwento ng mabait na madre ang biglaang panganganak ni Diana na muntik pala nitong ikinasawi.
Mabuti na lamang ay nailigtas silang mag-ina. Dinala siya ng madre sa kumbento upang doon magpagaling. At nang bumalik na ang lakas ni Diana ay nagpaalam na ito sa madre na uuwi ngunit hindi siya pinayagan at nagpumilit na ihahatid na lamang silang mag-ina. Subalit ayaw pa rin ni Diana na bumalik sa kanila kaya naman nagdesisyon na lamang siyang tumakas. Dumiretso si Diana sa ospital kung nasan si Cyrus bitbit ang anak ngunit wala na ito sa kwarto. Nangilid ang mga luha ni Diana sa takot na may nangyaring masama sa kasintahan. Agad na nagpunta si Diana sa mansyon ng mga Reyes. Tangan pa rin ang anak ng kanyang mga bisig. Hindi niya naalintana ang takot kung nais man siyang ipakulong ni Russell. Walang ibang hangad si Diana kundi ang malaman kung nasaan si Cyrus. Cyrus! Mabilis na nagtatakbo si Diana sa gate nang agad nang matanaw si Cyrus na nakaupo sa wheelchair pagkatapos nitong bumaba ng kotse habang nakakaalalay ang nurse. Diana? Niyakap ng pagkahigpit-higpit ni Diana si Cyrus. Mahal ko, gising ka na mahal ko. Walang tigil si Diana sa pag-iyak habang si Cyrus naman ay natulala. Hindi makapaniwala si Cyrus na nasa harapan na niya si Diana. 2 buwan matapos siyang magkamalay ay walang ibang laman ng isip niya kundi ang kaniyang mag-ina. Cyrus, tingnan mo anak natin. Isunod ko ang pangalan niya sa'yo. Inilagay ni Diana ang sanggol sa mga braso ni Cyrus. Maliit lang siya mahal sapagkat maaga ko siyang naipanganak. Mabuti na lamang at tinulungan kami ng madre. Wika pa ni Diana habang pareha silang nakatingin sa bata at hinahaplos ito. Mahal ko. Pinilit kong hanapin ka mula nang magising ako. Tugon naman ni Cyrus habang hinahaplos naman ang mukha ni Diana. Halos 2 buwan kaming nakatira sa kumbento. Patawad kung hindi ako nakabalik agad para bisitahin ka sa ospital. Naging masela ng kalagayan ko matapos ko manganak. Pahayag ni Diana. Labis na paghihinagpis ang naramdaman ni Cyrus habang iniisip ang naging buhay ni Diana samantalang siya ay natutulog lamang. Bakit ka nasa kumbento? Sana tinawagan mo sila papa at mama o kaya si Kuya Darwin. Patuloy sa pag-haplos ni Cyrus sa mukha ni Diana na agad umiling sa tanong na iyon. Natakot ako umuwi. Ayoko madamay pa sila. Sa studio mo ko lihim na tumira. Mahal, pasensya ka na kung ginalaw ko ang pera mo sa drawer. Hindi ko na kasi alam kung saan ako lalapit. Natakot ako na kung babalik ako sa trabaho ay ipapadampot ulit ako ng pulis. Muling umiyak si Diana habang nagkukwento at sinasariwa ang paghihirap niya. Diana, Hindi naman napigilan ni Cyrus na yakapin ang kasintahan. Maya-maya pa ay lumabas si Russell ng mansyon matapos ibalita ng tauhan na dumating si Diana. Agad siyang nagpatawag ng pulis. Bago ito dali-dali lalakad, papalapit kila Cyrus at Diana. Kuya! Sigaw ni Cyrus at nang hilahan ni Russell si Diana, palayo sa kanya at itinulak upang humandusay sa sahig. Russell! Nangilabot si Diana subalit buo na ang loob niya na sumuko. Agad siyang lumuhod sa halos idikit na ang mukha sa lupa. Patawad. Patawarin mo ko, Russell. Pero susuko na ako. Hindi na ako magtatago. Pahayag ni Diana habang nanginginig sa takot. Diana! Diana, halika, lumapit ka sa akin, mahal ko. Pagsusumama naman ni Cyrus. Iniangat ni Diana ang mukha niya upang tingnan ang kasintahan. Pagkatapos ay umiling ito at ngumiti sa kabila ng mga luha nito. Masaya na ako na dininig na ng Diyos ang panalangin ko, Cyrus. Nagising ka na rin, mahal ko. Susuko na ako. Ikaw nang bahala sa anak natin, mahal. Pagkasambit ng mga salitang yon, ay agad namang naglapitan ng mga dumating na pulis upang pusasan si Diana. Russell, tigilan mo na to! Utos ng ina ng magkapatid na lumabas na rin nang marinig ang komosyon. Ma! Tawag ni Cyrus. Napako naman ang tingin ng matanda sa kargang bata ni Cyrus at agad itong kinuha. Mabilis namang tumayo si Cyrus subalit natumba ito at humagalpak sa sahig. Cyrus! Agad na tumakbo si Diana pabalik kay Cyrus. Bakit ka ba tumayo, Cyrus? Baka mapano yung tuhod mo? Pag-aalala ni Diana habang pilit na tinutulungan si Cyrus sa kabila ng pagkakaposas nito. Kuya, nagmamakaawa ko sa'yo, tama na. Ano pa ang gusto mo? Hindi pa ba sapat to? Hindi ako makalakad. Si Diana naman ay labis na naghirap mamuhay mag-isa habang nagbubuntis. At ang anak namin, isinilang ng hindi sapat sa buwan. Hindi pa ba to sapat, kuya?
Hindi na napigilan ni Cyrus ang maghinagpis. Cyrus! Mahigpit na niyakap ni Diana si Cyrus habang umiiyak. Kuya, pakiusap, tama na. Sinabi ko na sa'yo na ako na ang nag-udyo kay Diana na ipagpatuloy ang pagpapanggap. Gusto ko lang makitang magkamali ka rin. Pero ayoko na. Ayoko na, kuya. Pakiusap, hayaan mo na kaming mabuhay na magkasama. Yumuko si Cyrus habang nakayakap kay Diana at hindi na rin napigilang umiyak. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Russell. Pakawalan na siya at makakalis na kayo. Maraming salamat, Russell. Sambit ni Diana habang inaalis ang poses na nakasuot sa kanya. Salamat, kuya. Salamat. Nakangiti na din si Cyrus at muling mahigpit na niyakap ang kasintahan. Pinahid din niya ang mga luha nito sa pisngi. Habang pinapanood ni Russell ang magkasintahan, ay napagtanto niya na talagang nagmamahalan ng dalawa lalo na sa mga narinig niya mula sa kapatid. Lumapit siya upang tulungan si Diana habang inaalalayan nito si Cyrus pabalik sa wheelchair na ikinagulat naman ng dalaga. Nang makaupo na ng maayos ang kapatid ay parehas na binatukan nito ang dalawa ng bahagya. Mga siraulo. Talagang pinagtagpo siguro kayo ng tadhana dahil parehas kayong abnormal. Hindi napigilan na magkasintahan ng matawa sa birong iyon ni Russell. Matapos magkapatawaran ay agad din nagpakasal sila Cyrus at Diana kasabay ng binyag ng anak. At si Russell ang naging best man nila ng araw na iyon. Naroon din ang buong pamilya ni Diana na walang tigil ang pasasalamat kay Cyrus dahil sa bukod na ipinaopera nito ang ina nila ay ibinalik pa sa kanila ang ligtas at ang pinakamamahal na miyembro ng pamilya na si Diana na mayroon pang karagdagan na supling. Hindi naman napigil ang matawa ni Samantha nang mapag-usapan ang pagpapanggap na ginawa ni Diana. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng isang impostor. Pahayag ni Samantha nang siya ay ipakilala ni Russell sa ina at kapatid na si Cyrus na kasama ang asawang si Diana. Nagkamabutihan din sila Russell at Samantha matapos silang magkakilala. Pasensya ka na, Samantha. Nahihiyang tugon ni Diana. Naku, okay lang. At least napansin na din ako nito ni Russell. Alam mo ba na ilang beses kong inibitahan itong taong to na i-date ako pero hindi niya ako sinisipot. Hindi kasi ako yung tipo niya babae. Kuya, kasal na kami ni Diana. Baka naman nagawin mo pa siya sa akin. Biro naman ni Cyrus na agad namang ikinapula ng pisngi ni Diana. Ano bang sinasabi mo dyan, Mal? Pwede ba? Wala akong balak mag-alaga ng isip bata. Nai-stress na ako na sa pag-aalaga sa'yo. At talaga namang dinagdagan mo pa ng kaugali mo. Biro din naman ni Russell kaya muling natawa si Samantha. So, may pag-asa naman ako kasi hindi ako isip bata. Oo naman, babe. Tara na. Hayaan na natin tong dalawa. Baka makonsensyahin na naman ako sa mga panahong hindi ko sila magkasama. Nauwi sa malakas na tawanan ng biruan ng mga ito bago tuluyang nagkasolo na ang bagong mag-asawang sila Cyrus at Diana. Kamusta ang tuhod mo, mahal? Masakit pa ba? Konti. Kunwaring nakangiwing tugon ni Cyrus, kaya naman mabilis na nag-alala si Diana. Saan banda? Gusto mo bang tawagan kang doktor? Hindi kailangan ng doktor, mahal. Agad na hinila ni Cyrus si Diana upang sila ay mahiga sa kama. Halik mo lang, sigurado mawawala ang sakit nito. Dagdag pa nito habang nakangiti. Sira ka talaga, Cyrus. Hinampas naman ni Diana ang braso ng asawa, kaya naman mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Diana. Pangako, hindi na mauulit ang paghihirap na dinanas mo. Alam kong hindi mo ko pababayaan, Cyrus. Mahal na mahal din kita. Ikaw ang buong buhay ko kasama ang junior natin. Bakit naman nag-junior ka kagad, mahal? Gusto ko pang sundan ang anak natin. Pili yung saad ni Cyrus kaya naman sinakyan ni Diana ang biro ng asawa. Mahal, pwede namang Cyrus the second o kaya the third hanggang the fourth pa yan. Talaga, mahal, ha? Walang bawian yan. Mabilis na hinalikan ni Cyrus ang asawang si Diana at ng gabing iyon ay muli nilang ipinadama sa isa't isa ang kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang ating buhay ay sadyang puno ng sorpresa. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin nakalaing magagawa. Ito man ay dahil sa ating kuryosidad o sadyang kapilihan lamang. Kapag nasobrahan ay talaga namang may nagbabadiyang kapalit. Ang mahalaga ay matuto tayong humingi ng tawad at tanggapin ang ating pagkakamali. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-iibigan nila Cyrus at Diana na talaga namang pinagtagpo ng tadhana upang magmahalan ng panghabang buhay.